Hey, magandang umaga sa inyong lahat. Kunin niyo yung inyong map at yung buksan niyo sa map 120. Yung map po na binigay ko na nakahiwalay, ilagay niyo po siya sa last page ng blue notebook. And pagkatapos niyo pong mailagay, buksan niyo po ang inyong pong mga map doon sa map 120 as we're going to review yung second missionary journey ni Pablo. Now, of course, tayo po ay nag-aaral ng buhay po ni Pablo sa ating pong Sunday School at nakita po natin yung ikalawang paglalakbay po ni Pablo. A question bilang review, sino po ang mga team members ng second missionary journey? Sino yung apat na characters na bahagi ng fourth missionary journey? Si Paul. Yes, Mikey. Si Paul, si Silas, tsaka si Sino pa yung dalawa? Timothy, tsaka si Luke. Timothy and Luke. Okay, so si Paul and Silas and then Timothy and Luke. So yan po ang team members ng second missionary journey. Question, ano ang goals ng second missionary journey? Ano yung mga goals na nakita natin sa ikalawang paglalakbay ni na Pablo? Ano yung kanilang goal sa kanilang ikalawang paglalakbay? Sino nakakaalala sa mga goals na ginawa ni na Pablo sa second missionary journey? Ano yung kanilang plan and goals sa second missionary journey? Yes, Sister Amen. Balikan yung mga churches na established ng first missionary journey. Magplanta na. Okay, so dalawang goals ang nabanggit doon ni Sister Amen. Yung balikan yung mga churches, to visit again the churches, and to strengthen them. And pangalawa, mag-establish ng mga churches or to evangelize, to baptize, and to establish churches. So ano pa? Ano yung last goal na ginawa nila sa second missionary journey? Ano yung dala nilang letter? Saan galing yung letter na yon sa paglalakbay nila ng ikalawang second missionary journey? Corinthians? Naalala nyo yung pinag-usapan nila sa Jerusalem? Ano yung pinag-usapan nila sa Acts 15 sa Jerusalem? At yun yung ibinalita nila sa mga churches na pinuntahan nila. Sino nakakaalala? Yes, Sister Amian. Yung patungkol sa mga Gentiles na yung mga hindi na dapat silang sumunod sa mga batas ni Moses. Okay. So yun ikatlong goal, yung ibalita, yung to tell the decree na pinagdesisyonan ng Jerusalem Church at ng na Pablo, ni na Barnabas with regard sa keeping of the law ng mga Gentiles at dala nila yung sulat from Jerusalem. So yung tatlong goals ng second missionary journey. At alam natin, dun sa map number 120, ang una nilang pinuntahan ay yung region or province of Cilicia and Syria. At alam natin na in-strengthen nila yung mga churches doon. According sa Acts 16, binisit nila yung mga churches na yon upang palakasin at ibalita yung decree ng Jerusalem Church. And pagkatapos ng Cilicia and Syria, doon sa map 20, nagpunta sila at nagtungo sila sa Galatia and Phrygia. Doon, binalikan nila yung mga churches na na-establish during the first missionary journey. Yung mga church sa Iconium, sa Antioch, sa Lystra, sa Derbe. At doon nila natagpuan si Timotheus or si Timothy. Na kung saan, isa na siyang disciple at isinama nila ito sa kanilang team. So tatlo na, Silas, Paul, and Timothy. Nung mga punto na yon. And alam natin, according sa Acts 16, pinalani na Paul na pumunta ng Ephesus or ng Asia. Pero pinigilan sila ng banal na espiritu. And dahil doon, dahil pinigilan sila ng banal na espiritu, sabi ni Paul, let's go sa Bithynia. Doon po sa map ninyo, yung province or region on the north part, yung Bithynia and Pontus, yun po ang pinalanan nilang puntahan. Pero we understand also na sa pamamagitan ng vision, ipinakita ni ng Panginoon kay Pablo na hindi layunin ng Panginoon na pumunta sila ng Bithynia, kundi pumunta sila sa Macedonia. At doon, sa pamamagitan ng vision, meron silang lalaking nakita na humihingi ng tulong. At doon na-confirm nila na ang kalooban ng Panginoon sa kanila ay hindi pumunta sa Asia, hindi pumunta sa Bithynia, kundi pumunta sa Macedonia.
At yun, doon nila ginawa yung ikatlong goal ng second missionary journey, to evangelize the region of Macedonia and Achaia. At unang stop nila sa Macedonia ay sa Troas, doon po sa map ninyo, sa coastline ng Aegean Sea, doon sa malapit sa Mysia. Nakasama na po nila dito si Luke the physician. And then nung nagdahi sila papuntang Philippi, nag-start yung simbahan sa pamamagitan ng tahanan ni Lydia. Remember Lydia, yung magtitinda ng purple? Paano si Lydia ay na-save at nagpaubaya siya na yung kanilang tahanan ang magawing meeting place ng church sa Philippi. And dahil alam natin yung nangyari na naalala niyo yung damsel na merong spirit of divination, na kung paano kinas out ni Paul yung spirit doon sa damsel na yon, at yung mga amo nung babae na yon ay nagalit sa kanya at ipinakulong si Paul and Silas. At doon, alam natin na yung Philippian jailer ay nagtanong ng pinaka-importanting tanong sa buhay ng tao. Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? At alam natin na ang sabi ni Paul, manampalataya kay Jesus Christ. At yung Philippian jailer at yung kanyang pamilya ay nanampalataya at nabautismuhan. And they became part ng Philippian Church, Philippian Baptist Church. At pagkatapos noon, in-advise na Paul na umalis na lang doon, kaya nagpunta sila sa Thessalonica. And then sa Thessalonica, sa pamamagitan ng tahanan ni Jason, ang church doon ay na-establish. Pagkatapos noon, mayroong persecution pa rin sa Thessalonica, and nagpunta sila sa Berea, at tinanggap sila ng mga taga-Berea, and the people at Berea, they were more noble than sa mga taga-Thessalonica. Bakit? Kasi they examined the scripture daily. At tinanggap nila ang salita ng Panginoon. At doon makikita natin na yung mga persecutor na galing Thessalonica, sinundan sina Pablo. Kaya napilitan si Paul sa pamamagitan ng tulong ng mga church member ng church sa Berea, merong naging church sa Berea, si Paul ay tumakas at nagpunta siya by alone sa Athens. At alam natin yung pangangaral ni Pablo sa Marsil. Nakita natin yung pangangaral ni Pablo sa Marsil, kung paano ginamit ni Pablo yung liwanag ng creation upang ipakita na yung Diyos na nabuhay ay iba sa Diyos na sinasamba ng mga Athenians. At nakita natin yan. And then pagkatapos noon, nag-stay si Pablo ng 18 months sa Corinth, dun sa Achaia, at yung church sa Corinth ay na-establish. At dun tayo tumigil sa punto na yon. Buksan niyo yung inyong mga Bible sa Acts 18. In Acts 18, so pagkatapos ng 18 months ni Pablo sa Corinth, in verse number, sabi dito, verse 18, Acts 18:18, and Paul after this tarried there yet a good while, and then took his leave of the brethren, and sailed thence into Syria, and with the Priscilla and Aquila, having shorn his head in Cenchrea, for he had a vow. And he came to Ephesus and left them there, but he himself entered into the synagogue and reasoned with the Jews. So, pagkatapos po nilang kasama si Priscilla and Aquila na church member ng Corinth, nagpunta sila at nagtungo sila sa Ephesus. Doon po sa map ninyo, yung Ephesus po ay yung nasa province of Asia. Mapapansin po ninyo doon sa baba ng sabay Asia, sa may coastline, yun po ang Ephesus. Yun po ang Ephesus. Now, we're going to discuss that later. Pero, ang nangyari, hindi po nagstay ng matagal si Pablo sa Ephesus. Bakit po? Dahil ang sabi dito ni Luke, pinilit ni Paul na pumunta ng Jerusalem in order to attend the feast. Kaya ang nangyari po, si Priscilla and Aquila ay naiwan dun po sa Ephesus. At ang sabi ng verse number 20, when they desire him to tarry longer, so pinilit ni Aquila and Priscilla, Paul, magstay ka muna dito sa Ephesus. Why, bakit ayaw magstay? And sabi dito, he consented not. Verse 21, but bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem, but I will return again unto you,
if God will, and he sailed from Ephesus. So doon, mula sa Ephesus, si Paul ay nagbiyahe ng barko at naglanding or dumaong sila sa Caesarea Maritima, doon po sa Judea. Ito po yung Ephesus at yung biyahe po nila from Ephesus papuntang Caesarea Maritima. At yan po ang syudad kung saan dumaong si Pablo. At pagkatapos doon, ang sabi ni Luke in verse 22, and gone up and saluted the church. Yung ibig sabihin pong and gone up and saluted the church, nagpunta po si Paul sa Jerusalem Church, sa Jerusalem Baptist Church, and at doon, he saluted the church at binati niya yung simbahan doon. And pagkatapos doon, and he went down to Antioch. Kaya po binabanggit ditong he gone up and he went down dahil po sa elevation ng Jerusalem. Ang Jerusalem po ay mataas na lugar at kapag ka ikaw ay pupunta ng Jerusalem, lagi pong ginagamit, Bible term na ginagamit, they went up or you go up to Jerusalem dahil po sa elevation po na yun. At umakyat si Paul papuntang Jerusalem at binati niya yung simbahan doon and he kept the peace na binanggit ni Luke sa verse number 21. At pagkatapos po noon, he went back or he went down to Antioch in Syria. At yun po ang end ng second missionary journey. Now, ang question, bakit sa Antioch nagtumigil si Pablo? Sa tingin ninyo, bakit sa Antioch siya tumigil? Bakit hindi siya nagstay sa Jerusalem Church? Any idea kaya? Bakit sa Antioch siya nagstay? Siguro follow-up question, saang church ba member si Paul? Sa Antioch. So, yan yung pattern ni Pablo. Yung Antioch, ang kanyang sending church, which we see in Acts 13, kung paano yung mga elders, yung mga pastor ng church sa Antioch, sa pamamagitan ng leading ng Banal na Espiritu, they sent out Paul upang mag-establish ng mga churches. Pero pagkatapos lagi po ng journey ni Pablo, lagi po siyang bumabalik sa kanyang church kung saan siya member at doon pinufulfill niya yung mga ministry niya doon and mag-report to fulfill yung kanyang pastorate ministry. Alam natin in Acts 13, si Barnabas and Paul ay pastor or elder sa church at Antioch. At dito, ang sabi dito ni Paul ng Acts 18:23, tingnan nyo, and after he had spent some time. So, makikita natin dito, matagal na panahong nag-stay si Pablo sa Antioch, sa kanyang church. Now, dito, we can assume na probably niresume ni Pablo yung kanyang, probably ito ay siguro 1 taon at mahigit yung kanyang stay dito, pero we don't know yung exact timeline, pero matagal na panahong nag-stay si Pablo sa Antioch. At dito, probably he resumed his pastoral duties with the church. So alam natin in Acts 13 tells na si Paul ay one of the elders ng church at Antioch. Kaya po maraming pastor or elders ang church at Antioch dahil malaki po itong simbahan. Malaking simbahan po ang Antioch, and because malaki yung need, kinailangan na magkaroon ng multiple elders. Pero tandaan po natin na kahit merong multiple elders or pastors sa church, meron lamang pong isang pastor na kung saan siya po yung messenger na ginagamit ng Panginoon sa church. Ang pattern po natin yan ay Revelation 1, 2, and 3. Pero dito makikita natin, Paul spent some time in Antioch. So, probably 1.5 years siyang nagstay dito. And pagkatapos po noon, he resumed the third missionary journey that we're going to talk about sa umagang ito. So, nakita natin, that's the end of second missionary journey. And pagkatapos noon, nagkaroon siya ng time na mag-stay sa church. So, that's the biblical pattern ng isang missionary. Ang missionary ay pinadala ng church. Ang missionary ay pumunta doon sa mission field, evangelize, establish the church, baptizing people. Pero pagkatapos noon, bumabalik po siya sa kanyang church. Just like ang missionary po natin, like sina Brother Bill and Sister Marcia. That's a biblical pattern. Na pagkatapos mong mag-spend ng time sa mission field,
ang biblical pattern, the missionary, katulad ni Pablo, he went back to the church kung saan siya pinadala. At doon, he spent time and probably report ng mga nangyari. Pero ang point ko po dito, that's the biblical pattern that we can see in Acts, in the life of Paul sa kanyang journey. And pagkatapos po noon, ng kanyang probably 1.5 years stay in Antioch, he resumed the journey in Acts 18:23. So, sa inyo pong mga Bible, pwede nyo pong i-underline or lagyan ng division yung Acts 18:23, na ito po yung mark ng transition ng second missionary journey and third missionary journey. Ang first missionary journey po ay nag-start sa Acts 13. Acts 13, nag-start po ang first missionary journey. Acts 13:1. And nagtapos po ang first missionary journey in Acts 14. In Acts 14 verse 28. Acts 14:28. And then nag-start po ang second missionary journey in Acts 15 verse 36. And then nagtapos po ang second missionary journey in Acts 18:23. At in Acts 18:23, ito na po yung start ng third missionary journey. Now, doon po sa map na bago ko pong binigay sa inyo, yung map 121, yung pong nasa huling page, ito po ang overview ng third missionary journey. Now, doon po sa inyo pong blue notebook, tingnan nyo lamang po quickly yung timeline ng buhay ni Pablo, yung chart po na ito. Ito po yung pinaka-overview or high-level view ng buhay po ni Pablo. Now, kung mapapansin nyo po yung color yellow na bar, around 47 AD, yan po yung first missionary journey which span around 2 years. Around 2 years. And then yung second missionary journey, around 4 years, yung color green na bar. At yung third missionary journey, it's around 5 or 6 years, yung blue na bar. So yan po ang haba ng taon na in-spend ni Pablo in these journeys na kanyang ginawa. Now, going back in map 120, in map number 120, ito po yung pinaka-highlights ng journey ni Apostle Paul. Nagsimula po siya sa Antioch, dun pa rin po sa Antioch, sa kanyang sending church, at nagbiyahe siya sa mga region ng Cilicia, ng Galatia, ng Pergia, ng Asia, and then binalikan niya yung mga churches sa Macedonia at Achaia, and bumalik uli siya sa Macedonia, and then nagbiyahe siya papuntang Asia, and then he went to Judea. So, yun po yung mga lugar na pinuntahan ni Pablo. Now, yung pong third missionary journey, ito po ay nag-last ng around 5 to 6 years. 5 to 6 years po ang third missionary journey. At yung third missionary journey can be divided in 3 stages. So in order na mas madali nating matandaan at ma-memorize yung third missionary journey, tandaan natin na ito ay nahahati sa 3 stages, 3 bahagi. Yung unang bahagi ay yung upang palakasin yung mga existing na simbahan. So, katulad po ng lagi pong ginagawa ni Pablo, pupuntahan po niya yung mga churches na nag-exist, just like in second missionary journey, upang palakasin sila, yung mga simbahan na yon. So, ano yun? Yun yung unang bahagi. At yung unang bahagi na yon ay, kung tatandaan natin, ang dalawang lugar. So ang third missionary journey, nahati siya 3 bahagi. Yung unang bahagi, tandaan ninyo yung lugar ng Galatia and Pergia. Doon po sa map ninyo, yun pong Galatia is yung color green na area around this region. Yung pong Galatia, dito po nakalocated yung city of Iconium, city of Lystra, city of Derbe, and Antioch. Yun po yung mga syudad ng Galatia. At hindi lamang yung Galatia, and also Pergia. Dun po sa left part ng Galatia, yung boundary ng Galatia and Asia, yun po yung region of Pergia. So, yung unang stage po ng first missionary journey ay nag-i-involve o umiikot sa 2 lugar.
yung Galatia and Phrygia. At ang goal ng stage 1 ni Pablo sa unang bahagi ng first missionary journey upang bisitahin yung mga nag-i-exist na simbahan sa Galatia and Phrygia at upang palakasin yung mga simbahan dito. So probably si Paul mag-i-spend ng time sa isang simbahan, magtuturo siya, titingnan yung mga false doctrine na probably nakapasok sa mga churches na to, itinatama yung mga mali, nagtuturo, nagpapalakas, at yan ang goal ni Pablo. That's the first stage. The second stage po, tandaan ninyo ang lugar ng Asia. So kung ang unang stage ay Phrygia and Galatia, upang palakasin ang mga existing na simbahan, ang second stage po ay ang province of Asia. Now, tandaan niyo pong huwag po kayong malito. Yung Asia sa ating panahon, which is continent, iba po siya sa Asia nung panahon po ng Roman world. Yung pong Asia, ito po isang probinsya ng Roman Empire. Kung mapapansin niyo po dun sa map ninyo, yung color yellow in the middle of the map, yan po yung probinsya ng Asia. So, ito po yung modern day Turkey in our time. So, now, ang second stage po ng third missionary journey, ito po ay nasa lugar ng Asia na ang goal ni Pablo doon ay in order to evangelize. Ibig sabihin, ng evangelize, hindi pa niya ito napuntahan. Remember, sa second missionary journey, ginusto nilang pumunta sa Asia pero pinigilan sila. Pero at this time, nag-succeed sila at nakapunta si Pablo sa Asia. At ang goal ni Paul sa Asia ay upang evangelize, meaning ipangaral ang ebanghelyo. At pag may tumanggap ng ebanghelyo ng Panginoong Kristo, ibabaptize ni Pablo. At pagkatapos ibaptize, mag-i-establish siya ng mga churches sa Asia. At hindi lamang sa Ephesus, kundi sa buong Asia, ang ministry ni Pablo. That's the second stage. At ikatlong stage ng third missionary journey, para madali nating maalala, tandaan ninyo yung region or province of Macedonia and Achaia. Macedonia and Achaia. At dito, binisita niya yung mga churches ng Macedonia and Achaia. Now, probably, yung purpose din dito ni Pablo ay upang i-strengthen yung mga existing na simbahan. Pero pinuntahan din ni Pablo yung mga churches in Achaia, for example, Corinth, in order na i-correct yung mga mali nilang pamamaraan. Now, kaya po napabisita si Pablo sa Corinth dahil sa 1st and 2nd Corinthians letter niya, nalaman natin na may mga issues, carnality, division, immorality na nag-exist sa church at Corinth. At si Paul, binisita niya yung mga churches na ito, hindi lamang to strengthen, but also to correct yung kanilang mga wrongdoings sa church. So yan po ang pinaka-overview ng third missionary journey. Now, sa unang stage po, sa first stage ng third missionary journey, wala pong nabanggit si Luke or wala pong nabanggit ang Book of Acts na kasamahan siya. Wala pong nakita tayo. Halimbawa, pag binasa natin yung Acts 18 verse 23, ang sabi dito, basahin po natin, who would like to read by the way? Acts 18:23. Sino po ang gustong magbasa? Yes, Ate Tess. Acts 18:23, and after he had spent some time there, he departed and went over all the country of Galatia and Phrygia in order strengthening all the disciples. So, thank you po Ate Tess. So, ito yung unang stage. So, dito wala tayong makikita na kasamahan si Pablo. We don't know kung sino yung kasama niya, pero probably, we can assume na probably kasama niya dito si Titus. Kasama niya probably dito si Titus dahil halimbawa tingnan niyo yung 2 Corinthians 8:23. Probably kasama niya dito si Titus sa kanyang third missionary journey. Ang reference verse natin ay 2 Corinthians 8:23. 2 Corinthians 8:23. Sabi dito, whether any do inquire of Titus, he is my partner and fellow helper concerning you or our brethren be inquire of they are the messenger of the churches and the glory of Christ. Dito,
binanggit na ni Paul si Titus, which is yung 2 Corinthians. Ito po ay nasa second stage or third stage ng third missionary journey. Habang sinulat po ni Paul ang 2 Corinthians, si Paul po ay nasa Macedonia. So, dito binanggit niya na si Titus ang kanyang partner and fellow helper concerning you. So, dito makikita natin na probably nire-refer dito ni Pablo na sinamahan siya ni Titus during the stage 1 ng kanyang third missionary journey. So, that's our assumption na probably si Paul kasama si Titus, nanggaling sila sa Antioch after Paul spending time in Antioch at sila ay nagpunta sa Galatia and Phrygia. So, that's our assumption. Now dito, during the stay in Galatia and Phrygia, during the first and second journey, ang mga churches sa Galatia and Phrygia ay na-establish. Tingnan nyo, in Acts 16:6. In Acts 16:6. Yung mga simbahan na pinuntahan ni Pablo sa Galatia and Phrygia, ito ay mga churches na na-establish during the first missionary journey. In Acts 16:6, sabi dito, "Now when they had gone throughout Phrygia and region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia." So ito yung second missionary journey na ganun din ang ginawa ni Pablo. Binisita din niya yung mga churches in Galatia and Phrygia. Now dito, nakita natin dun sa binasa kanina ni Atites, na ang reason kung bakit binisita ni Paul yung mga churches dito, yung mga disciple, ay upang i-strengthen ang mga churches na ito. And it is possible that Titus remained in this region and then later met Paul at Philippi. So probably si Titus ay nagstay sa Galatia and Phrygia at sinundan niya si Paul sa Philippi. Now, ano ang dahilan natin dito? Anong assumption natin? Anong verse ang ating probably pwedeng tingnan? Bakit natin na-assume na si Titus ay nag-stay sa Galatia? Go over in Galatians. Tingnan niyo po. Nung si Paul ay nagsulat sa Galatians, kilala na nila si Titus. Tingnan niyo po ang Galatians 2. In Galatians 2 verse 1. "Then 14 years after, I went again to Jerusalem with Barnabas and took Titus with me." In verse number 3, "But neither Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to circumcise." The fact that Titus is mentioned without introduction in Paul's epistle in Galatians, it indicates na kilala na ng mga taga-Galatia itong si Titus. So sinabi ni Paul sa kanyang sulat, Galatians, ito si Titus, sinamahan niya ako sa Jerusalem. Now, kung ikaw ang sinulatan ni Paul at sinabi mong Titus, kung hindi nila kilala si Titus, probably, nonsense yung binanggit dito ni Pablo. Kung hindi nila kilala si Titus, probably, ang sasabihin ng mga taga-Galatia, sinong Titus to, Paul? Bakit ka nagsasabi ng isang character or isang person na hindi namin kilala? Pero what we see here, Paul didn't mention or introduce Titus in his letter. So anong assumption natin dito? And our ating assumption, itong mga taga-Galatia, kilala na in personal si Titus. So, yan yung stay ni Paul sa Galatia and Phrygia. And pagkatapos noon, going back in Acts 18, in Acts 18, so isa ding assumption, si Titus probably, so dalawang ating assumption, probably Titus stayed in Galatia, but also other beliefs na sinamahan ni Titus si Paul papuntang Ephesus. In Acts 18, pagkatapos ni Paul sa stage 1 ng third missionary journey, strengthen yung churches at believers sa Galatia and Phrygia, basahin po natin yung Acts 19, verse 1. Acts 19:1. Ate Lot, sige po. Acts 19 verse 1. "And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coasts
came to Ephesus and finding certain disciples. So, thank you po, Ate Lot. So, dito, yung pong Acts 18 verse 24 to 28, ito po yung parenthesis ng journey ni Pablo. Kung titingnan po ninyo, yung Acts 18:23, ang kasunod na po niyan ay Acts 19:1, kung itatrack po natin yung journey ni Pablo. So, in Acts 19:1, sabi doon, "And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus and finding certain disciples." So dito po, sa ating map, makikita po ninyo, nag-start na po yung stage 2 ng third missionary journey kung saan si Paul ay nasa Ephesus, na ang goal ni Paul, dahil walang nag-e-exist na simbahan doon, ang goal ni Pablo, to evangelize, to preach the gospel. Pagkatapos ma-preach ang gospel, pag may nanampalataya, baptize and establish the church. At dito si Pablo, ganun ang ginawa sa Ephesus. And yung Ephesus, yung stage niya sa Ephesus, nag-span to ng around 3 years. So 3 years nag-spend si Paul sa Ephesus. So kung titingnan po natin, ang majority focus ng third missionary journey ay ang Asia or ang Ephesus or ang Asia, ang buong probinsya ng Asia. Now, review question. Anong lugar ang focus ng first missionary journey? Ano ang naging focus ni Pablo sa first missionary journey? Yung lugar ng Galatia. Sa first missionary journey, ang naging focus ni Paul ay ma-establish yung mga churches sa Galatia. Ang second missionary journey naman ay ang region of Macedonia and Achaia. And dito sa third missionary journey, ang focus ni Pablo ay ang probinsya ng Asia. Kaya siya nagtagal ng 3 out of 5 years ng total years ng third missionary journey, in-spend ni Pablo sa Asia. So dito, now tingnan natin muna. So, nakita natin si Paul ngayon ay nasa Ephesus na. Now, ang tanong, anong klaseng lugar itong Ephesus? Of course, in our Sunday morning, pinag-aaralan natin ang Book of Ephesians and we had a background about the city of Ephesus. Pero tingnan natin, ano bang klaseng lugar itong Ephesus? Ang Ephesus po, ito po yung nakalocate sa bibig ng Cayster River on the Aegean coast of the present-day Turkey. So, kung hindi lang makita po sa map na ibinigay ko po sa inyo, pero meron pong ilog na dumadaloy papunta ng buong Asia, sa Asia, which is tinatawag siyang Cayster River, na dumadaloy siya at kadugsong siya ng Aegean Sea. Yung Aegean Sea po, ito po yung dagat na naghihiwalay ng Macedonia and Asia, yung pong dagat po na yun. Now, bakit importante yun? Now, nung unang panahon po, kung ikaw ay isang syudad na nakatayo malapit sa ilog, ikaw po ay popular sa komerso at sa pangangalakal or trading. Dahil nung unang panahon po, the only way na ang goods ay matransport from one place to another ay sa pamamagitan po ng barko. Sa pamamagitan ng barko, napakahirap po mag-travel ng goods sa pamamagitan ng lupa. Wala pang mga trailer truck noon, wala pa yung mga kabayo, hindi naman kaya magdala ng malaraming kalakal. So the only way is yung trading. So ang Ephesus po ay isang mayamang syudad for the reason ng kanilang commerce, ng kanilang trading. Kasi napaka-strategic ng kanilang lugar. Kung merong goods na papunta galing ng Macedonia, galing ng Italy, dadaan po siya ng Ephesus. At pagkadaan ng Ephesus, kung siya ay pupunta sa ibang syudad, papunta ng mainland Turkey right now, yung region of Galatia, yung Cilicia, at yung mga syudad, lagi po siyang dadaan sa Ephesus. So, very strategic location. And also, ito po yung leading city in the Roman province of Asia. Kung titingnan natin, kung merong capital ang probinsya ng Asia, wala pong iba kundi ang Ephesus. Meaning, ibig sabihin, siya yung pinakatanyag na syudad, pinakapopular na syudad ng buong probinsya ng Asia. Ano yung mga syudad sa Asia? Halimbawa, yung Colossae, Laodicea, Hierapolis, yun po yung mga syudad sa Asia. Pero pinaka-popular at leading city ng buong Asia ay yung Ephesus. And also, ito din po ay marketplace ng Asia
Yung tulad ng nabanggit ko, kung merong mga shipment ng manggagaling sa Egypt, manggagaling sa Italy, manggagaling sa ibang lugar, lagi po itong dadaan muna sa Ephesus. So ito po ay marketplace ng Asia. And also, one of the popular thing about Ephesus, ito po yung world capital of slave trade, nung panahon po ni Pablo. So imagine niyo kung kayo ay mayaman at kailangan nyong bumili ng slave, dahil ang slave po dati ay binibili, nire-redeem o pino-purchase, probably kung gusto nyong makakita ng napakaganda at napakalakas at napakamaayos na slave, pupunta ka sa Ephesus. Dahil ito po yung capital trading ng mga slave nung panahon po noon. And no wonder, in Ephesians 6, meron pong reminder si Pablo sa mga slave at sa mga master na naging church member ng Church of Ephesus. So very interesting. Also, yung pong mga tao dito sa Ephesus, dominantly, they are given to worship of Artemis, o kilala sa pangalang Diana. At makikita natin yan later on in Acts 19, na yung mga tao dito sa Ephesus, sila po ay devoted sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan na si Artemis or si Diana sa Greek. At dito, yung Temple of Diana, napaka-popular po noon. Kung gusto niyo pong mag-visit ng Turkey right now, na-unearth po o nahukay yung Temple of Diana. Nakatayo pa, may mga pillars pang nakatayo. Makikita niyo po yun sa internet o gusto niyo mag-tour, punta kayo doon, mag-tour kayo. Pero the interesting is, yung pong pinaka-temple ni Diana, napakaganda po noon. And ang temple po ni Diana, ito po yung one of the 7 wonders of the ancient world. So, very interesting infrastructure po. Dahil itong mga tao dito sa Ephesus, they are devoted to worship Diana. And ito pong temple na ito po'y likha ng entirely of marble. And ito po ang one of the largest Greek temples ever built, measuring 115 meters length and 55 meters wide. So, napakaganda at napakalaking templo po ito ng Diyos-Diyosan ng Ephesus. And also, yung pong worship of Diana, ito po ay nakalink sa mga practices po ng mga taga-Ephesus na sorcery, exorcism, astrology, and black magic. Makikita natin later on in Acts 19 kung paano yung mga na-save na mga taga-Ephesus. Once nung si Paul ay nangaral sa Ephesus, may mga taong na-save at alam nyo kung anong ginawa nila? Sinunog nila yung kanilang mga letters. Ephesians epistle, which is yung tinutukoy doon ay yung kanilang mga libro na naglalaman ng kanilang mga sorcery, kanilang mga black magic. At ang ginawa nila, upang dahil sila'y nanaligtas na at nanampalataya na sa ating Panginoong Kristo, at sila'y nagsisi na, sinunog nila yung mga mamahalin nilang mga libro sa kanilang mga practices. And also, one interesting thing about Ephesus, the location of one of the largest theater in ancient world na nagkayang maglaman ng 25,000 people. At in our modern time, yung pong theater na to, kung saan si Pablo ay pinagkaguluhan, kung saan si Pablo ay tumayo, na-unearth din po ito right now. Nahukay ito ng mga archaeology. Now, anong makikita natin dito? One thing na makikita natin is kung paano yung archaeology, like Temple of Diana, yung theater na ito, it matches the record of Luke. Anong ibig sabihin nito? It only indicates na ang Bible, hindi ito gawa ng tao lamang. Ang Bible is not only for spiritual, but is also a historical book. Now, very interesting na magpapakita sa atin na, yes, ang Bible, hindi lang to gawa ng tao. Hindi ito lamang parang spiritual book na parang pang-religious things lamang. It's also serve a story, a book of history, na kung makikita natin na ang archaeology and the Bible matches all the time. So, that's one thing na makikita natin dito. Now, dito, bilang highlight ng stay ni Paul sa Ephesus,
binisitan dito ni Pablo ang Ephesus nung huling bahagi ng second missionary journey. Remember in Acts 18, kung paano kasama niya si Priscilla and Aquila, at si Priscilla and Aquila nagstay sa Ephesus. So doon nag-start ang ministry ni Pablo sa Ephesus. Yung siya'y pabalik na from Achaia, dumaan muna siya ng Ephesus, kasama niya si Priscilla and Aquila, at doon nagpunta siya ng sinagog, pero hindi siya nagtagal ng matagal doon. Naalala natin yan. Pero dito, sa kanyang pagbalik sa Ephesus, dito na si Paul nag-spend ng maraming panahon sa Ephesus. Now, one interesting thing na makikita natin dito, nung si Priscilla and Aquila, tingnan niyo po halimbawa in Acts 18:24-28, sino po ang pwedeng magbasa ng Acts 18, verse 24 to 28? Yes, Champ. Acts 18:24-28. And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. This man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. And he began to speak boldly in the synagogue, whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them, and expounded unto him the way of God more perfectly. And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who, when he was come, helped them much which had believed through grace, for he mightily convinced the Jews, and that publicly showing by the scriptures that Jesus was Christ. Thank you, Cham. Now, bakit mahalaga to sa ating pag-aaral ng buhay ni Pablo? And very interesting, bakit isinama ni Luke na nagsulat ng Book of Acts yung account ni Apollos? Now, si Apollos po, nung si Paul ay nasa Jerusalem or nasa Antioch habang siya nagpapahinga, nagre-report sa Antioch, si Apollos po ay nakita ni Priscilla and Aquila na nasa Ephesus na nangangaral sa sinagog. At doon, sa kanyang pangangaral, may mga naging disipulo po si Apollos sa Ephesus. Now, ito pong mga taong ito na tinuruan ni Apollos, yan po ang mga tao na nakita at nadatna ni Pablo in Acts 19. Tingnan niyo po, Acts 19. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus and finding certain disciples. Bakit may mga disciples na sa Ephesus? Sino ang nag-minister? Sino ang nagturo sa mga disciple na to? Ang sagot ay si Apollos. Now, merong isang problema sa mga disciple dito na ito ni Apollos. Tingnan nyo in verse 2. Acts 19:2. And he said unto them, yun sa mga disciple ni Apollos, sabi ni Paul, have you received the Holy Ghost since you believed? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Verse 3, and he said unto them, unto what then were you baptized? And they said, unto John baptism. So dito, pagdating ni Paul sa third missionary journey na sa Ephesus, nadatnan niya yung mga tinuruan ni Apollos. Yung mga disciple ni Apollos, at ang sabi niya, tinanggap niyo na ba ang banal na Espiritu? At ang sabi ng mga ito, hindi namin napakinggan yung pagdating o pagtanggap sa banal na Espiritu. At ang sabi nila, kanino kayo nabautismuhan? Or sino nagbaptize sa inyo? At ang sabi nila, sa baptismo ni John the Baptist. So dito makikita natin, ito ang makikita natin na ito yung mga disipulo ni Apollos kasi ganun din yung practices ni Apollos na makikita natin ang Acts 18 na ang alam lang ni Apollos yung baptism of John. Kaya si Apollos tinuruan ni Priscilla and Aquila. Now, why do we need to know this? Kasi po, ito pong mga disciples na ito na unang tinuruan ni Apollos, sila po ang naging pillar or pioneering church member ng church at Ephesus. So yung binabasa po natin na sulat sa Ephesians, yung church po sa Ephesus, ang mga pangunahing member po ay ito pong mga disipulo ni Apollos na tinuruan ni Apollos pero itinama ni Paul. Tinuruan at itinama ni Paul. At sila po ang mga naging pioneering church member ng Ephesus.
At siguro, dyan po tayo titigil next week pag titingnan po natin paano naging ministry ni Pablo sa Ephesus. So, tandaan po natin, so a quick review, ang third missionary journey, nahati po siya sa 3 stages. Galatia and Perga, to strengthen existing churches. Second stage is Asia or Ephesus, specifically Ephesus. At dito, sa church at sa Ephesus, ang pinaka-goal ni Paul, evangelize, preach ang gospel, at magtayo ng mga simbahan. At ikatlong stage ng third missionary journey, bisitahin yung mga churches sa Macedonia and Achaia. So, dito sa ating pagtatapos, nakita natin yung mga disciples ni Apollos o mga disciples ni John the Baptist. At sila ang naging unang pangunahing miyembro ng church at Ephesus, at ito ang katulong ni Paul sa ministry niya sa Ephesus. Now, as an application ng ating pag-aaral, ano ang matututunan natin? So, ano ang matututunan natin sa ating pag-aaral today? Now, the thing that we can learn is yung pong naging trabaho ni Pablo sa kanyang pag-evangelize, pagbisita ng mga lugar, paggawa ng mission work, ito po dapat ang maging model or pattern natin sa ating today's mission work. Alam niyo po ba, in our time, ang dami pong mga practices, ang dami pong mga pattern, ang mga pamamaraan, ang mga simbahan, even Baptist churches, to do mission works. Halimbawa, may mga may mga mission boards, may mga fellowship, may mga churches na gumagawa ng mission work. Pero ang tanong, paano natin malalaman kung yung practice ng isang, halimbawa, mission agency, halimbawa, in our time, kung kayo ay familiar sa ABC, dito sa Pilipinas, na ministry ng Bethany, para suportahan yung mission na lumalabas sa ibang bansa. Paano natin malalaman kung tayo ay Bible student ng ating panahon, paano natin malalaman kung yung mga practices ng, halimbawa, ng ABC, o ng ibang maraming simbahan, o ng ibang fellowship, ay biblical o hindi? Wala tayong ibang pattern. Yes, may iba tayong pattern like Peter, pero primarily na binigay sa atin ng Diyos ay yung pattern ni Pablo. Paano si Pablo nag-mission? Makikita natin dito, one thing na makikita natin dito, yung mga churches na na-establish na, kahit sila organized na, yung missionary ay meron pa ring authority sa mga churches na yon. Just like Corinth. Kung paano sinabi ni Paul, o yung nag-fornicate na church member ninyo, kailangan nyo siyang paalisin. So ano pa? Makikita natin yung mga churches na established na nag-exist, kung paano binibisita din ni Paul yung mga churches na yon. Another pattern na makikita natin dito na pagkatapos ng mission trip, lagi pong bumabalik sa existing simbahan. Halimbawa, kung pwede natin ikumpara yan sa mga mission practice ng ibang church right now. Ang principle, wala namang masama po doon, there's no wrong about that, pero yung mga practice, majority ng churches, halimbawa, kung ako ay isend out sa isang lugar, ako na yung magpapastor doon. So yun yung pinaka-goal. Pero makikita natin, walang masama doon, there's no wrong about it, pero makikita natin na laging, kung saan ako pinadala, doon pa rin ako church member. So, there are many things that we can learn here and we can examine yung mga practices ng ating panahon in light of Paul's work in the mission field. So, now ang tanong, kung halimbawa dumating tayo sa punto na ganito, ano ang tatanggapin natin? Yung practice ng ating panahon, pero ito'y kumokontra sa practice ni Pablo? O yung pamamaraan ni Pablo? Ano ang dapat nating tanggapin? Dapat nating tanggapin kung ano ang pamamaraan na ginawa ni Pablo. And there are many things na ginagawa ang mga churches, agency, or fellowship in our time with regards sa mission na hindi align sa
pattern na pinakita sa atin ni Pablo. So there are many things. So ang goal natin bilang mga Bible student, tingnan at i-examine ito bang pamamarang ito ay ayon sa ginawa ni Pablo, ginawa ni na Peter as missionary o hindi. Kasi kung ito ay naka-align, kailangan natin itong tanggapin at sang-ayunan. Pero kung ito ay hindi at taluwas, kailangan natin itong i-reject. Isang halimbawa po, marami pong yung mga mission agency po dito, hindi lamang sa Pilipinas, even abroad, ang mga missionary po ay sinesend out na ng hindi ng church, kundi ng mga mission agency. Ano yung mga mission agency? Ito yung parang grupo ng mga missionary, pero hindi to church. Isa siyang organization, pero hindi to church. Ang tanong, kung ako ay missionary at ako'y sinend out ng mission agency, ako ba ay nakaayon sa pattern na makikita natin kay Paul? Hindi po. Dahil ang makikita natin in Acts 13, ang church po ang nagsesend out. Nagsesend out. Isa pang halimbawa, ito isang pamamaraan dito sa Pilipinas na kung halimbawa, church halimbawa tayo, at yung ibang church ay merong missionary, pwede ko siyang i-adapt na missionary din natin. In a way, na suportahan din yung missionary na noon. Pero ang tanong, is that biblical ba? So, there are many things na yes, maganda yung purpose ng mga agency na to, fellowship na ito, pero kailangan nating maging maingat na yung ating ginagawa para sa Panginoon ay naka-align sa pattern na ibinigay ng salita ng Diyos. Bakit po? It's a matter of obedience. It's a matter of obedience. So, that's the thing. That's end our lesson. Meron po ba kayong tanong or any question? Any question? So, kung wala na, tayo pong lahat ay manalangin. Shall we pray? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa aming pong oras na ibinigay sa amin. Sa pag-aaral po ng buhay ni Pablo, we pray na tulungan niyo kami na tanggapin ang katotohanan ng inyong pong salita. Pinupuri namin kayo sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.